Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ngayon ay nasa Miyerkules Santo ng pagpapakasakit ng ating Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko, para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din, nang lurahan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid, na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahasbang maghablas sa akin. Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon, poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Tugon. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain, nang ako'y magutom, ang dulot sa aki, mabagsik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Tugon. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin.
Pupurihin ng Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Tugon. Poon ako'y iyong dinggin, sa panahong iyong ibigin. Tumayo po ang lahat. Ikamo'y aming diringgin, ikamo'y aming susundin, ikamo'y aming tutuklin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang libadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang, ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus. "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules Santo sa atin pong lahat. Miyerkules Santo na. At kumbaga habang papainit ng papainit ang araw, kumbaga palungkot din ng palungkot ang araw. Palungkot ng palungkot dahil talagang bilang na ang araw ni Jesus sa mundong ito, aharapin niya na ang pinakamahirap na pagsubok na kanyang pagdaraanan. Kung babalikan lang natin ng konti ang kwento, nung linggo, ipinagdiwang natin ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Nagwagayway tayo ng mga palaspas bilang pag-welcome kay Kristo. Nung Lunes naman, binisita ni Jesus ang kanyang mga kaibigan, sina Marta, Maria at Lazaro. At doon ay ibinigay na ni Maria ang pinaka-the best at pinakamahal na pabango na inialay niya sa paanan ni Jesus. Kahapon,
narinig natin sa pahayag ng Ebanghelyo ni San Juan na sinabi niya, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. At nagtinginan ng mga alagad, nagtanungan, sino kaya? Ako kaya? At sinabi doon, ang ipagsawsaw ng tinapay, siya ang magkakanulo. At nang ibigay ito kay Judas, pumasok kay Judas ang demonyo. Yun ang pahayag ayon kay San Juan. Ngayon naman, Miyerkules Santo ay narinig natin ang umpisa kahapon sa pahayag ni San Juan. Ngayon, ang kwento o pahayag ni San Mateo. Na bago yung simula, no? Sabi nga, nakipagkita na si Judas Iscariote sa mga saserdote para ipagkanulo si Jesus. Kung kahapon ay magkakasama na sila, ngayon bago pa sila nagkasama-sama, nagkita na o nakipagkita na si Jesus si Judas at tinanong, ano ang ibibigay ninyo sa akin upang tulungan ko kayong madakip si Jesus? Kaya ang tawag din po sa Miyerkules Santo ay Spy Wednesday. Kasi nag-iispiya. Mayroong nag-iispiya. Ngayon, no, kung dati magkakasama naman sila, pero ngayon ay may nag-iispiya na. Kaya Spy Wednesday. At sinong nag-iispiya? Itong magkakasabwat na ito. Nakipagsabuatan na si Judas sa mga taong ayaw kumilala kay Jesus sa halagang 30 pilak. Ano po ba ang damdamin ninyo na marinig ninyo ang kwentong ito? Napakawalang yan naman ni Judas. Napakamukhang pera naman ni Judas. Pero ano nga kaya nangyari? No? Hindi natin malaman. Walang naikwento. Ano ba? Pinagalitan ba si Judas? Galit ba si Judas? Napahiya ba si Judas? Para umabot sa punto na ipagbili niya si Jesus sa mga taong ayaw sa kanya? Kasi talagang, totoo naman, walang malilihim kay Jesus. No? Walang malilihim sa Diyos. Alam niya. Kahit tatahi-tahimik ka, alam niya. Tingnan niyo nga yung katabi ninyo. Tahimik lang yan. Di natin alam. Nakakalungkot po yung gano'n, no? Na may magkakasama naman tayo. Yung barkada mo, kaibigan mo, kasama mong kumain, tinutulungan mo. Tapos biglang mayroon palang gano'n, no? Mayroong gano'ng iniisip sa iyo na hindi kasi masabi, hindi madiretso yung tao na dapat sinasabihan. Madaling magmalinis na hindi tayo naghudas. Pero, makailan beses na nga ba tayong tumanggap ng pera kapalit ng kung ano man? Makailang beses na sasabihin natin, hindi ako si Judas, hindi ako katulad ni Judas. Sigurado? Sigurado? Sigurado, ha? Nakailang eleksyon na ba tayong naghudas? Sasabihin natin, wala. Kasi kailangan natin isipin. Akala lang natin kasi pag ganito lang, pero napakaraming pagkakataon sa buhay natin ang ipinamamalas natin ang pagkahudas. Marami nang nasira dahil lang sa pera. Nabulag dahil sa pera. Ipinagpalit ang pagkakaibigan, ipinagpalit ang pagiging magkadugo, ipinagpalit ang kung ano man
dahil lang sa pera. Yun yung termino, paghuhudas yun. Masakit yun. Masakit nga yung mapag-usapan ka, yung hindi mo alam, pinag-uusapan ka na. Masakit yun. Pero ganun pa man, ito ay binibigay sa atin muli. Ipinapaalala sa atin itong tagpong ito. Na kahit umabot sa punto na si Jesus ay pagkanulo mismo ng kanyang mga kaibigan, si Jesus ay nanatiling tapat sa kanyang mga kaibigan. Hindi niya, pwedeng nalungkot din, kasi nasabi nga dito, sa aba ng taong magkakanulo sa akin, mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon. Biro mo, nasabi ni Jesus ito, na ipahayag niya. Sana hindi na siya ipinanganak. Biro mo yung damdamin ni Jesus bilang tao. Bilang tao, nandun din eh. Pero ano ba sinabi niya dun sa, maririnig natin ulit sa mga susunod na araw, ano ba ang sasabihin niya? Patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Andun pa rin yung pagpapatawad. Andun pa rin sa kanya, hindi mawawala iyon. Sa tuwing mas pinipili natin ang kasalanan at suwayin si Jesus, naguhudas na tayo. Sa tuwing mas pinipili natin ang kasalanan, nagpapakahudas tayo. Pero hindi tayo pwede maiwan doon. Hindi tayo pwede maiwan katulad ni Judas na hindi na napatawad ang sarili kasi laging handang magpatawad ang Diyos. Kahit ano pang nagawa natin o ginawa natin sa Kanya, handa pa rin siyang magpatawad. Kaya itinuloy niya ito. Bukas, Huwebes Santo, mas maririnig natin ang kabuuan ng kanyang gagawin. Sa kabila ng may mga pag-iiwan o pagkakanulo sa kanya, itutuloy niya ang pagmamahal niya sa kanyang mga alagad. Kaya subaybayan natin na mabuti at pakinggan para tayo po ay may matutunan para sa ating kaligtasan. Amen? Habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos, alalahanin natin ang mapanligtas na gawain ni Kristo na kanyang lingkod. Ang ating pong itutugon, Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginahawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisan, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga may sakit at lahat na nagdurusa, naway makaranas ng pagpapagaling ng presensya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga namayapa, naway makabahagi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo.
Dilog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito'y hiniling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Buksan ang aming puso, turuan mong magalang sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ng aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling na banal. Buksan ng aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagsasakasalukuyan sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso
at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap. Ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Father. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.